Hello guys, this is Mommy Gracie and welcome to my vlog. If you haven't subscribed yet guys, please click subscribe para ganahan naman po ako gumawa ng content. So, yung vlog ko is all about parenthood, about working from home, staying from home, and it's basically about my kids, my family, and yeah, staying at home. So, pasensya na kayo guys, disclaimer, I'm a Bisaya but I'm trying to speak in Tagalog, English para naman magkaintindihan tayo. So, hindi po ako fluent ng Tagalog, so please bear with me. If you've been following me dito sa YouTube channel ko guys, may dalawa akong babies. So, I have a 4-year-old, Dalen, and Dwayne. So, which is magtuto ngayong August. Sa vlog na to, gusto ko i-share yung experience ko. I think it was last year or nung 6 months old pa yung bunso ko na si Dwayne. Tinry ko na mag-introduce sa kanya ng food. Nung 6 months old pa siya, gusto niyang kumain talaga. Pag kumakain kami sa lamesa, sumasabay talaga siya. So, ginawa ko, nagtest muna ako ng Cerelac. Actually, this is very personal, pero for your reference na lang sa mga new mommies na nagtatry na mag-wean, anong Tagalog ng wean, yung magtry na introduce ng food sa baby. Yung experience na to, nagpanic talaga ako guys. Pero iba ako magpanic guys, nasa presence of mind pa rin ako. Yung panic is more in fear na baka anong mangyari. So, going back, so yung trinay ko sa kanya is yung banana flavor. So before ko to trinay, first kinonsulta ko muna yung partner ko. Sinabi ko sa niya, mag-aano ko titry ko kayo kasi naano na siya pag kumakain kami sa lamesa, gusto niya din sumubo. Pero alam ko naman na sabi ng pedya ni Daylan before na kuya niya, wag daw masyado mag-rely sa Cerelac kasi yung Cerelac may din, sugar din yun. Nung una, gustong-gusto niya talaga kung flavor ng Cerelac. But soon after few minutes talaga, na lang ako na, ayun na niyang mag-open ng mouth niya. Tapos parang nakita niya sa video, parang naghinuktok ba, sa Bisaya pa, natulala ba siya ba? Parang pinapakiramdaman niya yung sarili niya. Tapos ako, parang, baka na siya, gusto lang niyang i-feel yung taste kasi personally, masarap din talaga yung Cerelac. Nung babies pa yung mga kapatid ko, tinikman ko din yung Cerelac, masarap na Cerelac. So, nangyari, na-observe ko na parang may kagat ng lamok yung yung mukha niya, malapit sa mouth niya. Tapos, ang weird kasi naglaline talaga siya. So, yung first na parang rash or parang turok ng lamok, sabi ko, grabe naman lamok to, sa mukha pa talaga. That time kasi, malamok din talaga. Noon, akala ko lamok lang. Pero nung naglinya na talaga sila guys, yung malapit sa chin niya, sa baba niya, na ako, parang ang weird. Tapos ilang minutes, fuzzy na talaga siya. Tapos hindi siya, parang hindi mapakali. Siya, kumakamot na siya. So yun, nakita ko nagkalat na talaga yung rashes niya sa braso, tapos sa paa. Ang una, pantal-pantal lang, parang kagat ng lamok. Then, nung naglaon, after few minutes, ang bilis talaga, nagkalat talaga sa tiyan. Pakita ko sa inyo guys yung video, yung na talaga siya. Parang nag-hives talaga. Emergency mode yung mother niyo. Nagpunta ako sa emergency room agad. So, yung medical staff or nurse yata yung kausap ko. Sabi niya, okay ba yung nag-ask siya if okay ba yung paghinga ng baby, yung breathing. Hindi man nahirapan paghinga. Tama naman mag-ask na okay ba yung breathing, i-assess mo breathing ng pasyente. Kasi pag allergic, yung parang mag-ingatan talaga na pupunta sa situation na mahirapan ang paghinga. So tama yung ginawa niya, parang trinayage niya pa rin yung chinek pa rin. So, since hindi, kamot lang ng kamot, sinabi niya, sa OPD na muna kayo ma'am. Kasi that time, parang wala din masyadong tao dun sa ER. So, gusto ko talaga magalit guys. Gusto ko magalit. Pero baka matagalan kami pag ginawa ko yun. So, pinairan ko yung presence of mind ko. Napunta ako ng OPD. Mabuti na hindi masyado maraming nakalinya. So, nakakuha ko agad ng prescription. So, ang binigay ng doctor, yung Alerta syrup, yung antihistamine.
Tapos, yung pamahid. So, steroid to siya guys, yung Exacort cream. Maliit lang siya pero mahal. Almost 300 yata yun. So, again guys, it doesn't mean na, bilhin nyo na to. Ito na yung advice ko. So, always and always guys, pag nangyari sa inyo guys na sa anak nyo na may allergy, always consult a doctor agad, okay? Kasi mahirap mag-self-medicate. And then may mga medication talaga na-record ng prescription. So, better talaga na magpakonsulta sa doktor. Okay? So, eventually, like after, pinainom ko, nakauwi na kami sa bahay, pinainom ko na siya agad ng Allerkid, through dropper. Uminom naman siya. Tapos, pinahiran ko na din agad yung, ng cream, yung mga hives, yung mga katikati. Makapal na talaga this grabe yung kapal ng mga katikati niya. So, surprisingly, ang bilis. With the combo, yung Allerkid tsaka yung Exacort, mabilis yung pagaling niya. So, umupa yung mga katikati, tapos, parang walang nangyari. So, na siya, nagtuwad-tuwad na siya balik. So, parang wala talagang nangyari. Okay, so at least alam ko yung allergy niya. Then, wait guys, meron akong next na sasabihin. So, after a few days, naningi siya ng snack kasi naano siya sa kuya niya na kumakain ng biscuit. So, meron din akong biscuit na like Hansel. So, subo-subo. Subo-subo siya. Nag-type ako, nag-duty ako that time. Tapos, kala ko okay lang. Tapos, nakita ko, may na naman dito. May pantal-pantal, pagkagat ng lamok. Like, nakita ko nung kumain siya ng Cerelac. Sabi ko, patay. Ano naman to? Parang may to may something So, nag-research ako yung common na ingredient ng Hansel biscuit tsaka Cerelac. So, basically, kung chinek ko yung niya sa likod, may wheat flour. Both have wheat flour. So, chinek ko ulit. So, ano yung mga wheat flour? So, i-check nyo guys dito sa sa next slide na may siya. Ito yung mga food na may wheat flour. Trigo yan sa parang sa Bisaya or sa Tagalog, trigo. Wheat. So, yun na nga. Hindi na ako nag-Exacort kasi minimal lang naman dito lang sa may sa may face, sa chin. So, pinainom ko lang siya ng onte na minimum dosage ng Allerkid. So, ayun, immediately nawala na. So, hindi ko na siya pinakain ng anything na may wheat na na biscuit. Pero now that he's like almost 2 years old, okay naman siya na. Wala na siya mga allergy na. Pero careful pa rin ako chine-check ko pa rin yung mga kinakain niya, if okay ba siya, gano'n. Hindi ako naging kampante ba, like, okay na yan, okay na. Check mo pa rin. As a mom, you have to be very observant sa mga para sa safety nila. Ayun. As Dwayne grew older, malaki na siya, started introducing table foods alongside the formula milk. So, may formula milk pa siya, nagbe-breastfeed din siya at night, tapos pagising niya. So, marami na siyang source of food, like table food, kumakain na siya, tapos marunong na din siya sumubo sa sarili niya. So, na-learn na niya nung pumunta kami ng birthday ng relative ng spouse ko. So, alam niya paano mag-scoop ng kutsarita. Sinuscoop niya yung dessert. And then, nakauwi kami dito. Din na ginagawa niya sa pagkain. Parang, I can do this. Ginagawa niya to. Gagawin ko rin to. So, I was just so amazed na parang, laki na ako. Gusto ko rin kumain. Tapos, make sure namin na walang mga tawag yung bones, buog. So, I'm so proud of Dwayne kasi he's a big boy now. So, ayun na guys. That's my story about weaning, about introducing my kid to solid foods. So, medyo tragic. Pero, ganyan talaga kasi may trauma pa din ako sa kuya niya kasi yung kuya niya may food aversion nga. So, yung kung mangyari sa kanya yun, so, nakaka-trauma talaga pag yung anak mo talaga yung involved about their health. My advice, yung advice ko lang sa fellow moms like especially mga new moms, I know it's parang daunting or nakakatakot, like minsan wala ka idea, tama ito ginagawa ko. But always follow your gut, do research, and always check medical professionals, yung pediatrician nyo, ng baby nyo. Okay, bago kayo gumawa ng action. So, it's better safe than sorry. So, always be observant and
and when introducing new foods. So start with small amounts and watch for any signs of allergies like rashes, itching, difficulty of breathing. So this ends my vlog, guys. Thank you for watching and joining me on this journey. Remember, every child is different. Don't forget to like, share, and subscribe for more mom talks like this and parenting tips. So, share din naman tayo. So, until next time, see you! Bye-bye!